Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Awaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon, aming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan, Panginoon, Yesu Kristo, tungtong anak ng Diyos na naroon mo. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sasabihin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Nagpapangbalan, Panginoon, Yesu Kristo, kasama ng Espiritu. Sabay natin ang Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birhen Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinuko. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan
ay nagtitiwala. Panginoon, papuri ka, purihan, ng tapat niyang sambayanan. Panginoon, papuri ka, purihan, ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa ngiti, at punos mo'y Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagdagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang galawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na araw na ng ating pong paglalakbay patungo sa Belen, sa ating pong pakikilakbay sa mahal na Birhen Maria sa kanya pong pagtungo sa pag-aanakan o kung saan isisilang ang ating Mesiyas. Pwede po ba natin bigyan ng solidad clap ang lahat ng mga nakakaabot na sa ika-6 na araw? Kapit lang, no? Kasi kung kailan patapos na, doon madalas maraming sumusuko. Doon madalas maraming pinanghihinaan at doon mas maraming inaantok. Puyat na, no? Pero sana po hindi tayo napupuyat at sana din ay ating pinaghahandaan itong ating pong misa nang sa ganon ay talagang tumimo sa ating isipan, no? Sa ating puso't isipan ang mga mensahe na dapat nating naririnig at natututunan. Kahapon, paano po tayo nagtapos sa kwento natin kahapon? Paano tayo nagtapos sa kwento kahapon? Ano ba yung kwento kahapon? Tungkol saan? Kailangan kong bang bumaba? Baka naman mayroong mag-volunteer. Tungkol saan? Ha? Sa? Ano daw? Yung kwento ng Ebanghelyo kahapon. Paglilihi ni Maria.
Okay, yung annunciation, no? Kung magro-rosaryo kayo, yung annunciation, pagbisita ng anghel kay Maria upang ipahayag ang mabuting balita, yung good news. Sabihin nyo nga sa katabi niyo, may mabuting balita sa iyo. At matapos ipaliwanag ng anghel Gabriel kay Maria kung ano ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos na siya'y maging kabahagi, no, ng pagliligtas na gagawin sa pamamagitan ng ikaw ay magiging ina ng anak ng kataas-taasan. Ipinaliwanag ito ng mabuti kay Maria kahit na may pagkakataon na medyo hindi niya naintindihan. No, sabi niya, paano mangyayari ito? At inassure din siya ng anghel na huwag siyang matakot, no, dahil bababa sa kanya ang Espiritu Santo. At sa dulong bahagi ng kwento, nabanggit din ng anghel, no, tungkol sa pagbubuntis ni Elizabeth. Doon niya nalaman sa anghel yung balita, hindi chismis, hindi sa bunganga ng mga chismosang kapitbahay, na si Elizabeth ay buntis. Pinahayag mismo ng anghel na sa kasalukuyan ay 6 na buwan ng buntis si Elizabeth na kanyang kamag-anak. At sa pinakahuli, ang sabi po niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaya ngayon, matapos kailangan kasi, nakukonect din natin, no? Pinagdudugtong-dugtong natin kasi isang malaking kwento lang ito ng pag-ibig ng Diyos. So ngayon, nagpapatuloy na nung iniwan na siya ng anghel, agad-agad naman siyang pumunta kay Elizabeth para tulungan si Elizabeth sa kanyang pagbubuntis o nalalapit na panganganak. Kahit na alam niyang medyo magiging delikado ito para sa kanya, kasi that time, para bang sinabi na, buntis ka na, Maria. Nung tanggapin niya, no? Bababa sa iyong Espiritu Santo at sinabi niya, yes, mangyari sa akin. So nasa tiyan niya na, nasa pagkatao niya na ang salita na nagkatawang tao. Pero nung ginawa, pumunta kay Elizabeth at doon pinaglingkuran niya si Elizabeth. Pagpunta pa lang niya, no, puspos ng Espiritu si Maria, puspos ng kagalakan, kaya marinig pa lang yung boses ni Maria, natuwa na siya at yung sanggol sa kanyang tiyan ay natuwa din. Panahon ito ng pagsasaya. Panahon ito upang tayo ay maging masaya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging masaya ka na. Kung hindi mo pipiliin maging masaya, kung ayaw mong maging masaya, ipagdarasal ko, punin ka na ni Lord. Anong saysay na nabubuhay ka pa kung ayaw mo rin namang maging masaya? Ano to? Adik ka? Adik ka sa kalungkutan? Di ba minsan may mga taong, ba't ayaw mo maging masaya? Sige, sagutin nyo. Bakit ayaw mo maging masaya? Tapos idadamay mo pa yung iba sa kalungkutan mo. Yung mga nangyaring nakalipas, nangyari na yan. Tapos na yun. Umiyak ka na noon, tigilan mo na ang pag-iyak ngayon. Hindi mo na mababalik yon. Pero buhay ka pa at marami ka pang pwedeng gawin. Kaya tingnan niyo po, no? Paano nga ba maging masaya? Kung titingnan natin itong halimbawa ni Maria, si Maria ay nabigyan ng isang, hindi kasi, minsan kasi kailangan yung mindset natin, no? Baguhin yung mindset natin. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin pangit. Hindi lahat nangyayari sa buhay natin para bang problema. Si Maria, nakatakdang ikasal, pero nabuntis bago sila magsama ni Jose. Si Maria, binigyan ng isang titulo, binigyan ng isang karangalan, maging ina ng kataas-taasan.
Pero problema niya ba? Hindi. At itong titulong ito, nanatili si Maria sa kanyang kababaang loob. Kaya nga, yung kababaang loob, yung kaligayahan natin, kung gusto mong maging masaya, ha, ibaba mo ang iyong sarili. Magpakababa ka, magpakumbaba ka, kung gusto mong maging masaya. Sige, ubo tayo na, ubo. Sige. Ubo. Yan. Sige pa. Konti na lang, mga 10 ubo. Di ba ganito lang? O simple lang naman maging masaya. Ba't ginagawa mong komplikado kasi? Ha? Balikan natin ulit, ha? Para lang makuha natin, paano nga ba maging masaya? Si Maria, kahit nagkaroon ng pinakamataas na titulo, sabihin na natin sa salita natin, na-promote. Pero mo, mula sa isang pagiging simpleng babae, dalaga, na wala namang sinasabi sa lipunan, pero ipinagkaloob, no? Sabi nga dito, sabi ni Elizabeth, di ba, inacknowledge niya si Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ina ng aking Panginoon. Pero nandoon para maglingkod kay Elizabeth. Makukuha niyo po ba? Kung gusto natin maging masaya, sabi ko kanina, panatilihin natin ang ating kababaang loob. So bakit ba nagkakaroon kalungkutan? Kasi pag nagkakaroon tayo ng yung self-proclaim, yung entitlement natin, iba yung iba yung mayabang, lumalaki ang ulo, dahil lamang ginagamit natin yung ating mga achievements, yung ating mga titulo. Kung kaya, nagkakaroon tayo, no? Sabi nga yung entitlement natin na, bakit ko gagawin yan? Inako ng Diyos. Nakagraduate ka lang, ngayon, ayaw mong maghugas ng plato? Nakagraduate ka lang, nakapag-aral ka lang, tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas na, nakagraduate ka nga, dapat mas alam mong gawin ang lahat ng bagay kumpara sa hindi nakapag-aral. Nagkatrabaho ka lang, di ba? Nagkatrabaho ka lang, ang taas na ng tingin mo sa iyong sarili para maliitin yung iba. O yumaman ka lang, pero ano nangyari? Naging mapagmataas tayo. Nagkaroon tayo ng mga status symbol para masabi talagang ikaw ay mayaman. Pero itong mga ganitong pag-uugali, masaya ka ba? Kasi ito yung mas lalong humahadlang diba? Sa atin, para makisalamuha tayo, kasi yung tunay na kaligayahan din, nangyayari kapag tayo ay marunong makisalamuha sa ating kapwa. Kung marunong tayong makipagkapwa. Pero kung gagamitin natin yung mga titulo natin, yung mga achievements natin sa buhay, para tayo tingalain, bahala ka. Doon ka lang, mag-isa ka doon. May mga na-encounter na ba kayo ng gano'n, yung gagamitin yung kanilang pangalan para makapaglingkod o para hindi gawin yung paglilinis? Kaya di ba minsan yung pag dumarating ka pa lang, hindi nagiging masaya yung mga tao. Naku, ayan na naman siya, ang yabang-yabang talaga niyan. Naku, layo tayo. Naku, baka kung ano na naman gawin niya sa atin, uutusan na naman tayo niyan. Layo tayo. Imbis na, yes, andyan na siya, dali, halika, puntahan natin. Kung ganito rin nangyayari, gumising tayo sa katotohanan. Kung hindi ka nagiging masaya sa pag-uugaling ganyan, sa attitude mo na yan, hindi ka nagiging masaya, hindi rin nagiging masaya yung paligid mo, itigil mo na. Magpapasko na. Uy,
unti-unti mabagsak na. So, di ba, yung ganitong, kahit na may titulo na si Maria, sa puntong ito, no? Sa atin nga, ang tawag nga natin sa kanya, Ina at Reyna. No? Ang Birhen ng Soledad, Ina at Reyna. Pero yung laging paalala sa atin, no? Si Maria, kahit naging ina ng Diyos, hindi natin narinig sa mga kwento na siya ay nagpaka-reyna. Ano ba yung mga tawag natin? Yung nagpaka-mayordoma? Tama ba yun? Yung nagpaka-donya. Yan, nagpaka-donya. Marami sa atin, feeling donya lang. Yung nagkaroon lang ng pamilya sa abroad, yung may nagpapadala lang na dolyar, may pension lang, yung ugali, donya. Pag sinabi sa'yo maladonya, may pagkadonya, ito yung medyo negative, no? Dahil nga sa mga napapanood natin. No? Kung yung pinapakita ni Maria, yung kahit na umangat ka na sa buhay, ha? Tandaan niyo po ito, ha? Kahit umangat ka na sa buhay, ibaba mo pa rin ang lifestyle mo. Yung pag kumita ka na ng malaki, ha? Pag kumita ka ng malaki, huwag mong itaas yung lifestyle mo pa. Ibaba mo pa yung lifestyle mo. Para mas maging masaya ang iyong buhay. Pag na-promote ka, huwag ka agad-agad bibili ng cellphone na mahal. Di ba minsan iugali natin, no? Na-promote lang, bibili ng mga branded na damit. Bibili ulit ng bagong cellphone kasi tumaas ang sweldo. Tumaas ang sweldo, tinaas din yung lifestyle. Kaya pagkatanggap, ang baba ng sweldo ko. Oh, hiyang-hiya naman yung mga kargador dito, mga tricycle driver sa sweldo mo. Pero yun ang problema. Kahit mga vendor, kahit mga tricycle driver, ang hilig natin ipantay at itaas yung lifestyle natin. Kasi gusto din natin magkaroon ng status symbol, no, na kala natin magiging masaya tayo kung gagayahin natin yung buhay o lifestyle ng nakikita natin sa social media o sa TV. Pero ano nangyayari? Mas nahihirapan tayong maglingkod. Kasi bakit ko gagawin yan? Bakit ako ang gagawa niyan? Bakit ko yung paglilingkuran? Kahit sa loob ng tahanan, di ba? O bakit ko gagawin yan? Dapat ikaw nga ang mas magbolontaryo. Gawin mo ng pusa yung paglilingkod. Kasi ikaw ang nakakaangat. Ikaw ang umangat. Ikaw ang may maibibigay. Pero dahil mataas nga ang lifestyle mo, ayaw mo nang magbigay. Mas nagiging madamot ka. O ano nangyayari? Mas nagiging malungkot ang buhay. Ano? Sana po, no? Sa ika-6 na araw, ito yung ipinapakita sa atin ni Maria. Kahit ina na ng Diyos, naglingkod kay Elizabeth. Tinulungan si Elizabeth, ina ng Diyos na ito. Ikaw, anong titulo mo sa buhay? Anong ipinagmamalaki mong titulo? Nagagamit mo ba yan para sa mas malalim na paglilingkod? O ginagamit mo lang yan para magmaganda ka? Hindi ka maganda. Ha? Tandaan mo yan. Ha? Yung ugali po, no? Yung ugali natin, tingnan natin na mabuti, suriin natin na mabuti. At habang umaangat tayo sa buhay, habang iniaangat tayo ng Diyos, nawa manatili tayong mapagpakumbaba. Amen? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos.
Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunirin at pagkababang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinapalingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming mga puso, isip at kalooban. Ang aming buong pagkatao habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay tungo sa piling ng mga walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito ang aming alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Kristo. Amen. Isabel si Maria, ang iya'y mapalad ka sa tanang dalaga, mapalad yung totoo ang bunga mo. Jesus, hari ng mundo, sasakop sa tao.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Doon sa labas po, kung medyo may nahimatay, bigyan nyo lang po ng space o yung hangin para hindi po ma-suffocate po. Kailangan po medyo lawagan. Huwag nyo pong dumugin. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng ating lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at labanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang iyong unang Diyos ang kailangan sa pagtanggol ang ating simbahan. Hanggang ipunin tayo ay ang tunay na soledad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at labanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang iyong unang Diyos ang kailangan sa pagtanggol ng ating simbahan. Ng soledad, siyang magbibigay. Ang iyong unang Diyos ang kailangan sa pagtanggol ng ating simbahan. Ang iyong unang biyaya ng soledad, siyang Mga paanyaya. Sa darating na ika-23 ng Disyembre, araw ng Sabado, hanggang sa ika-31 ng Disyembre ay ang ating misa na binaryo para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Pagdarasal ng Rosaryo at Novena sa ika-5 ng hapon, nasusundan ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Sa ika-24 ng Disyembre, araw ng Linggo, Misa de Gallo, ika-4 at kalahati ng madaling araw. Banal na misa sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi at misa aginaldo naman sa ika-9 ng gabi. Ang ating pong banal na misa sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre ay sa ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Mula po sa ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating mass sponsor sa ika-6 na araw ng Misa de Gallo na sina Josefina Benaventura and family. Maraming salamat po. Sa EMHC Anak ng Soledad at sa lahat ng nag-alay ng Christmas balls, maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po.